Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. Good morning mga kalingap, good afternoon, good afternoon mga ka-Jomcar, it's me, Darlene Vlog. So mayroon tayong reaction na naman ngayon mga ka-Jomcar, kalingap, itong batang 2 years old na bulag. So bago yan, i-shoutout muna natin si Kuya Val Santos Matubal, si Ate na Vlogs, si Kalingap Rap, ang presidente ng Karipa Birador, si Kuya Nolly, si Kalingap Jomar, si Carla Tapular, at ibang mga kalingap reactors. So paki-subscribe po sila. So huwag nyo kalimutan, siyempre isali si Darlene Vlog. Thank you po. So dito na tayo. Ito ata ang family na ito yung bulag. Isang barangay ata, isang baryo nitong magkakapatid na hindi nagsasalita, hindi nakikipag-usap kay Kalingap Rap kasi nabanggit dati ni Rab na yung pumunta sila diyan sa magkakapatid sa party ng vlog is may nadaanan daw sila na dalawang ni vlog na. So sa tingin ko kabarangay nila ito, kabaryo. So dito, pag dating nila Rab, makita mo kung gaano rin sila naghihirap dahil yung bahay nila, walang bubong, sirang-sira, at makita mo yung kahirapan talaga sa family na ito. At pagdating nila Kalingap Rab, mayroong parang maka-amaze dahil naabutan niya itong panganay o pangalawang anak to na nag-aaral dahil exam daw nila. At yun nga, hawak-hawak ng nanay yung batang bulag. Para po sa inyo. Hello, Kuya. Ay, ito yung baby. Hello po. Siya po yung baby yung tinutukoy niya. Sige, dyan po kayo sa loob. Dito na po ako. Ay, si Nini, nagagawa ng assignment. Exam na kasi, Kuya. Nag-review ka? Hello? Dito. Pwede ba dito? May baby pa dun, oh. Bro, pakita mo yung baby. Nagwawala nga niya. Mata pa lang ini. Itong nanay ata is, ang sabi na 5 ang anak niya, ang panganay is nasa school, itong pangalawa ito yung babaeng naabutan na nag-aral, pangatlo babae din yung nandiyan sa video, tapos pang-apat itong bulag at may 5 na bagong panganak, siguro mga lang yan, mga least 5 months. Itong batang hindi nakakakita is 2 years old. At kung mapansin niyo sa video na pagdating nila Kalingap Rab, umiiyak na siya, nagwawala. Siguro discomfort na siya sa kanyang sitwasyon kaya siya nagwawala. So dito itong si Giselle, siya nang umaharap kay Kalingap Rab, nakikipag-usap. Sa tingin ko na vlog ito ni Ridsin rin kasi nabanggit niya diyan si King Bulom, si Bulom na si Ridsin kasi nabanggit niya diyan nga parang sinamahan sila ata ni Ridsin na ang bata daw ito is may katarata. First time ko makarinig na bata, bibi, na may katarata ganun. Ang naririnig ko lang is 50 plus, 60 plus, at mga senior. First time ko makarinig ng batang may katarata. So parang nakakagulat Nakakagulat ito palang katarata is hindi lang pala sa may mga edad. Sa may mga bata rin pala. So yun nga, panoorin po natin. Kapatid mo? Apo, bunso po. Tapos siya, kapatid mo rin? Apo, pangatlo po. Ito, sabi ka ate mo. Nakwento lang sa akin din ni Kuya, yung naglapit sa inyo. Yung na-refer kayo sa amin na may problema daw sa paningin yung kapatid mo. Opo, pang-apat po yun po yung lalaki. Anong problema? Bakit? Katarata daw po. Ano daw sabi? Ano dapat daw gawin? Oo, dapat daw po siyang maoperahan. Kaso po hindi pa po kami nakakapuntang Kabusaw kasi wala pa pong pang-paopera. Iyo po. Nadala na pala ito sa doktor, napacheck up na daw nila pero hindi nila naibalik kasi yun na kailangan ng pera pang opera kasi alam po natin itong katarata is pwede niyang yung isang buong mata mo is pwede niya takpan kaya totoo nakakabulag talaga. Pwede niya takpan yung buong mata mo tapos pwede lumipat sa kabila. So nakakatakot talaga itong mga kalingap. Yung na-refer kayo sa amin na may problema daw sa paningin yung kapatid mo? Opo, pang-apat po yun po yung lalaki. Anong problema? Bakit? Katarata daw po. Ano daw sabi? Ano dapat daw gawin? Oo, dapat daw po siyang maoperahan. Kaso po hindi pa po kami nakakapuntang Kabusaw kasi wala pa pong pang-paopera. Iyo po. Bakit kailangan? Pag hindi na-operahan, anong mangyayari? Baka daw po yung kabila niya din pong mata meron din daw po. Dito makita natin na si Rab is tiningnan niya yung bahay, pumasok,
Makita natin na butas-butas na yung bubo kasi nipa, walang dingding dahil trapal, nakatakip trapal. At makita natin na pagpasok pa lang is table, kusina, no? Tapos, yun, kwarto. So, dyan sila lahat sa lapag. At ang CR nila is separated. Alam po natin na kadalasan sa bundok, sa bukid is mga ganyan talaga ang CR is malayo. Separated sa bahay, mga ganyan na mga simple lang. Kasi nga, nasanayan na pag nasa bukid, ganyan talaga. Pero at least, kung kahit separated, may takip, may bubong, pero dyan is yung CR nila is open, no? May lang, tinakpan lang ng trapal. So, nakita rin natin ang kahirapan. So, iba rin ito na sa beneficiary ni Kalinga Prab na nakakadurog ng puso dahil sa batang ito. Saan ang ilaw nyo dito? Buksan mo nga. Ay, para maliwanag tayo. Ayun. Excuse me lang to, maano lang. Silipin ko lang itong bahay nyo. Sige lang po. Ay, punay. Ilang taon na punay si baby? 2 taon. Grabe na. Nangyari na sa bahay nyo, binagi ba doon ay? So, kung napansin po natin, habang nag-uusap si Kalinga Prab at ang itong nanay at mga kapatid, is hindi na umiyak yung bata, kinukuha yung cellphone at kailangan naka-on at hindi naman niya tinitingnan yung cellphone, pinaglalaruan, tapos kailangan i-on ang flashlight at tinututok sa mata. Isa rin itong delikado na nakakagulat. Ang tanong, bakit tinututok daw sa mata? So, ang sabi daw is, nakakakita daw siya pag may ilaw. So, siguro itong bata is kasi nakita natin yung bata, no, dinaanan ng kamera palang umikot-ikot isang mata niya. So, siguro daw nakakakita. So, hindi naman nakakapagsalita ang batang ito. So, paano masabi na nakakakita, no? Hindi pa siya nakaka-identify ata ng mga bagay-bagay kasi yun nga, baby pa. So, ay parang, parang parang hirap magsalita sa sitwasyon ng batang ito. Nakakaawa po mga kalingap. Ano mo yung mata ng bata, oh. Nay, di ba siya po yung kailangan pa operahan? Yun yung gusto kong matulungan yung bata po. Itong bahay, kahit pangalawa na lang. Yung bata. Kaya nga eh. So, sa inyo dyan. Oh. Kawawa man si baby. Ano pangalan po ni baby? Ha? Jake Miles po. Jake Miles. Opo. Hello. Yung mata niya po, nag-ikot-ikot. Matarata. Katarata. Ilang taon na po? 2? Saktong 2 o ano? Mahigit 2? Magtatatlo na? Mahigit 2 na? 2 na po, noong October. Ano, October? Ah. Pero kaya mati ay kayo nag-arte. Ayun! Ano yun? Huwag niyong itutok yung mata. Sarado mo na po. Itutok yung ano, bawal yan. Ma! Itutok sa matang ilaw. Bawal yan. Ang sa akin lang, so habang umiiyak, cellphone ang binibigay. So alam po natin na itong cellphone is may radiation. Itong ilaw niya itutok sa mata is nakakasira lalo sa mata. So bakit kaya hindi na lang i-try pag umiiyak yung bata is bigyan ng ibang bagay. Kasi ako sa mga anak ko dati yung malilit sila. Pag umiyak na gusto niya ito na hindi pwede, bahala umiyak ka dyan, hindi ko ibibigay. Kahit gumugulong-gulong ka dyan, hindi ko ibibigay. So, hindi naman ginawa ng mga anak ko na gumulong kasi sa akin, pag hindi pwede, hindi. Kasi di ba may mga kabataan na sa mall daw, na may gusto nila ng mga laruan, tapos pag hindi mo ibigay, gugulong-gulong yan, iyak, yung binibili na ng mga magulang. Ako hindi. Hindi ganyan ng mga anak ko kasi nasanay na sila nga. Once nga hindi. So, hindi nila gagawin talaga na gugulong-gulong. Kasi in-explain ko, bakit hindi pwede. So, siguro itong bata, na kasi may cellphone siguro sila, may laro, tapos kinukuha. Siguro nasanayan niya na may ilaw siya nakikita. So, yun. Parang natutuwa siya na parang nakangiti siguro yung bata bang may cellphone na may ilaw siya nakikita. So parang nakangiti tapos humihinto siya sa iyak. So baka nasanayan ng mama at mga kapatid na pag umiiyak yun ang inaabot. So hindi siguro nila na-try na pag umiiyak bigyan ng ibang bagay para siya ay huminto sa umiyak. So nasanayan. So hindi pwede dito is ito nga ang dapat i-solve na. Huwag na lang ibigay kasi alam po natin na itong radiation ng cellphone is nakakasira sa brain, nakakasira sa ating body, nakakasira sa mata. Lalo-lalo na pag tinutok yung flashlight, yung ilaw ng cellphone is danger po talaga mga kalingap. Kasi yun nga, sabi ni Rab nga, wag mo itutok, wag mo bigay kasi nakakasira. Pero uyak na iyak siya, binigay pa rin ng cellphone. Siguro, dapat kausapin ng nanay, nung kalingap Rab, kausapin mo nanay na kahit umiyak ka dyan, wag umiyak ang bibi mo, wag mo ibigay ang cellphone, bigyan mo ng ibang bagay na matuwa siya, ibang laruan.
pagkain ba or gatas ba? Kasi hindi po tulong yung cellphone na ibigay mo na para huminto sa kakaiyak, mas lalong nakakasira po. Sa totoo lang po. Kasi di ba, sinabi na yan na kahit sa atin, hindi pwede na matulog itabi yung phone kasi ang radiation. Paano pa kaya sa bata, mga kalingap? Talagang nasasaktan ako kasi nanay tayo, di ba? Sinamahan daw ni Ritzy itong nanay, dinala sa clinic o saan ba nga nagpa-check up, pina-x-ray. So dito ako nagtanong sa akin sarili, di naman pwede x-ray ang mata, di ba? Ano kaya yung x-ray? Kasi ang x-ray, radiation din yan, di ba? Ang x-ray pala yan sa mga buto, kung saan parts ng body. Ang alam ko lang is, pag mata is ENT. Hindi rin ophthalmology kasi ang optal yung mga ganito, no? Mga eyeglass. ENT talaga yung doktor sa mata, ENT, eyes, ears, nose, throat. Yan. So, yun lang. Iwan ko kung bakit napag-usapan dito nung sabi na pina-x-ray daw tapos hindi daw nakuha ang result. Yung hindi niya nasasat na titinagan ng maray. Gusto niya yung nakatutok sa mata niya? Ang bira. Wawa. Punta po sila mama dun yung kasama po si Kuya Redzin po, si Kuya Redzin po. Ano daw po, pina-x-ray lang po si Tutoy. Tapos, magbalik na lang daw po doon nung Wednesday po. Kasi hindi po nakabalik kasi nga po ng holiday po. Kaya hindi po nakuha yung result ng x-ray ni Tutoy. Kaya wala pa po siyang schedule. Pinanganak daw siya is wala daw. So habang lumalaki ang bata is lumalaki yung putik. So sa tingin ko is talagang urgent ito, emergency, na dalhin siya sa ENT. Katulad yung dinalang kay Norman, nabanggit dyan ni Rap na ito si Norman is yun, may inoperahan. So siguro, ibalik sa hospital, ibalik sa clinic, dalhin siya sa mga doctor, special doctor sa mga mata. Hindi, tapos diyan natin malamin kung x-ray ba kasi, iwan ko kung bakit x-ray, sorry po kung mali ako, pero sa idea ko is, hindi naman in-x-ray yung mata. So, iwan ko sa inyo kung sang-ayon kayo sa akin. So, sana maagapan ito, kasi, nakakatakot po. So, ang isa rin na iniisip ko, kasi pag inoperahan ng mata, bawal umiyak, huwag tanggalin yung takip kasi pag inoperahan, di ba tatakpan? Tapos bibi ito, pag magwala, iyak na iyak, baka tanggalin yung bandage. So, hindi natin alam, baka may mga technique ang mga doctors dyan kung operahan ang mata niya. So, wala tayong idea. So, i-pray na lang natin na sana matulungan ang batang ito na maoperahan. Kasi very urgent po ito, mga kalingap. Kasi habang lumalaki, yun nga, lumalaki daw yung katarat niya. So, talaga bang katarat ito or something wrong? So, dapat talaga, dalhin na sa doctor, special sa mata, para malaman talaga ano itong nasa mata ng batang ito. Ganyan, pinanganak siya ganyan na. Hindi man po. Ay, hindi. Hindi po. Pero habang naglalaki po siya, napapansin na po namin yung niya po dito, white. Kasi hindi po namin napansin nung pinanganak po siya. Hindi pa kasi po kuya, dalawang po yan. Dalawang po yan. Isa rin ito naka-amaze sa akin itong bata kasi ang ate daw niya nasa school, siya, 16 years old. Sa dami-dami na vlog ni Kalinga Prab, kadalasan nga naririnig ko, gusto ko maging teacher, gusto ko maging police, gusto ko maging artista, gusto ko maging nurse. Kakaiba to, mga Kalingap, gusto niya maging abogado. Kung yung balahibo ko. It means, may pangarap. May pangarap ang batang ito. So ito, matulungan ang pamilya na ito, naiyak ako. Matulungan itong ate, mapaaral ni Kalinga Prab, maoperahan ng bata. So, siguro ang unang tulong sa kanila is ito, maoperahan yung bata, mapabahayan, tapos assist lang yung pag-aaral ng bata kasi itong ate is grade 11. So, assist lang na sa pag-aaral. At pag natulungan ng batang ito sa mata niya, makakita, tapos mapabahayan, so tamang-tama, mag-college ang itong anak na babae, na pag nag-aral ng college, magiging beneficiary ni Kalinga Prab. Unos, maging rin siya, maging Kalingap Angel. So, sa tingin ko, matalino ang batang ito. Kaya, lawyer ang ambisyon niya. Ikaw nag-aaral ka, sa'yo ito Iyo po, nagre-review din po. Huwag kang sinisipagan mo mag-aaral Iyo po, talaga. Bakit? Anong pangarap mo, Giselle? Ang galing mo pating kausap, 16 ka pa lang. Ang galing mo kausap, matured. Gusto ko po sana maging ng abogado po. Kaso Ay, wala pong financial na galing. financial problem lang po. Kulang sa support financial. So, nung iabot ni Kalinga Prab ang 8,000 pesos sa ate is, kita mo yung kasiyahan,
Yung nalulungkot siya na gusto niyang umiyak pero pinipigilan niya. Tuwang-tuwa siya kasi yung makatulong sa kanila eh. Sa financial, sa pagkain, yun nga, di ba, may grocery. Tapos yun, sa pag-aral niya, makatulong sa pag-aral at mapacheck up itong bata ito, may balik sa doktor. So, yun nga mga kalingap. Kung sino yan, malambot na puso, contact niyo po si Kalingap Rab o kung sino mang pwede niyo i-contact na ma-reach out si Kalingap Rab na makapagbigay ng tulong sa batang ito para maoperahan agad, madala sa spesyalista ng mga mata, maoperahan. Kasi very urgent to mga kalingap ang batang ito kasi abang lumalaki. So, madala siya sa tamang specialista ng mga mata. At itong kapatid is may pangarap, gusto niya maging attorney. So, kakaiba rin siya, no? Kakaiba rin siya na scout ni Kalingap Rab na iba rin ang ambisyon ng bata ito. So, ito may pangarap siya kasi lawyer. So, alam natin ang mga lawyer din ngayon. Pag nakatapos ka ng lawyer, magandang trabaho, may paglalaban ka, magkaroon ka ng magandang buhay, katulong ka sa kapwa, sa mga, yung may mga kaso-kaso na minsan nga walang free, di ba? So, hindi natin alam kung anong papuntahan ng vlog na ito. So, sa tingin ko, positibo, mas successful ito kasi alam po natin na mga natutulungan ni Kalingap Rab is, gumaganda ang buhay, yung mga health eyes na aayos. So, please mga ka-Jomcar, mga Kalingap, tulungan po natin ang batang ito. Kontakin niyo si Kalingap Rab sa kanyang FB page na 4 million o kung sino pa sa dyan sa mga daddy kay Kalingap Rab o kung sino pa yung pwede niyo i-contact para matulungan ang batang ito dahil malaking tulong po ito. Kahit maliit lang po, maipon yung maliit na pera para sa batang ito for Kalingap is big help po sa family na ito. So thank you po sa pagpanood ng ating video na reaction video sa batang ito na 2 years old na hindi nakakakita. Please pakilike natin yung video, pakishare, pakisubscribe sa hindi pa nakasubscribe dyan mga ka-Jomcar. Big love shoutout sa lahat ng Team Kalinga partners, mga charity vloggers, mga reactors, lahat na OFW sa ibang bansa. Ingat kayo dyan mga Kalingap sa mga love teams, sa Jomcar community, Jomcar fans for life, solid Jomcar supporters, marathoners, Team Value. I love you all. See you in my next reaction video. God bless you and keep smiling and bye for now.